Kamusta po kayo mga chief? Muli po tayong nagbabalik at muli po tayong magbabahagi ng video na kung saan ay iba't ibang video ating ibabahagi rito. Mula ito sa news na kung saan itong si Sara Duterte, kung inyong matatandaan nung mayor pa siya, ay mayroon itong sinapak na isang sheriff o court sheriff na si Abby Andres, kung inyo pong matatandaan. Ngayon ay mukhang gagawing witness ito sa pagharap sa impeachment trial na gagawin sa ating Vice Presidente. Matindi ang prosecutor at ito ang isa sa kanilang nakitang magiging isang witness ng panahon yun na 2011 pa. At mayor pa noon si VP Sara Duterte sa Davao City. So titingnan natin yung news, panoorin natin at pakinggan natin ito. Noong July 2011, habang nakaupong mayor ng Davao City, sinapak ni Vice President Sara Duterte ang isang court sheriff na nagpapatupad ng demolition order noon sa lungsod. Ang sheriff, si Abby Andres, ay kasama ngayon sa listahan ng mga witness na isinumite ng House Prosecution Panel para sa impeachment trial ni Duterte. Sa pre-trial brief documents na isinumite ng prosekusyon at nakuha ng GMA News, sinabing ihaharap daw nila si Andres para patunayang may tendency ang bise na maging bayolente. Isa siya sa 8 witness kaugnay ng Article of Impeachment sa pagbabanta ni Duterte sa Pangulo, First Lady at dating House Speaker. So meron pa akong isang video na napanood dito kay Robin Padilla. Doon kung inyo natatandaan yung nangyari sa isang eskwelahan sa Tacloban na 2 binatilyo o teenager yung nabaril at marami ang nasugatan at namatay dito. Atin pong nakaraang araw lang ito 3 bata yata yung namatay, mga estudyante ron. At may parang komento si Robin Padilla o si Senator Padilla kaugnay dun sa nangyari na yon. Kung atin yang titingnan yung mga komento ngayon ng ibang tao, bata nga daw yun at siya nga daw nagtago pa ng senador, di ba? Matindi. Panoorin natin itong video na ito kung saan nagsasalita si Senator Robin Padilla. Talaga ako makapaniwala, yan lang ang gagawin nyo? Diyan sa mga batang yan, ganyan lang i-interviewin nyo? Lalo na naman lalakas po ang mga loob ng mga sindikatong bata. Bakit naman dumating tayo sa puntong ito na kapag ang nakagawa ng karumal-dumal na krimen, tatratuhin pa ba natin itong bata? Isa lang po yung ating mithiin, proteksyon na ng mga bata. Pero yung mga nakagawa po ng mga heinous crime, hindi ko po talaga matatanggap na tatawagin nating mga bata itong mga ito. Ito po ay nakakatakot po. Kung ito po ay hindi natin haharapin ngayon, ang sabi nga po ng ibang mga eksperto, baka isipin talaga ng mga bata na okay lang to. Kasi hindi naman tayo makukulong. Naniniwala tayo sa rehabilitation. Pero bago tayo makarating sa rehabilitation, magbayad ka muna ng kasalanan mo. Hindi naman po pwedeng hindi ka magbayad ng kasalanan. Yun lamang po. Ito namang isang video na ito ay kaugnay naman ito kay Senator Bato. Ayon nga dito sa video na ito, hindi ko kilala itong naano ko lang ito, nakita ko nung nadaanan ko lang itong video na ito at nais kong ibahagi sa kanya yung kanyang opinion dito. Kasi nga hindi naman daw namatay si Senator Bato, wala naman daw sa abroad at nandito pa siya sa Pilipinas o hindi pa siya umaalis ng bansa. Pero parang hindi na siya included dun sa bilang ng mga senador kasi siguro itong video na to, di ko alam kung anong pinagmulan nito. Duda ako rito itong bilang na kung saan ay sa mga pangyayari sa sesyon ng Senado at hindi ko actually nasundan kung ano ang pinakabuod ng video, pero palagay ko doon yung bilang ng mga senador parang hindi kinakount na senador ngayon si Bato de la Rosa.
So pakinggan natin tong video, mas maganda po. Isang abogado yata itong abogada yata itong babae na ito eh. Panoorin natin yung video. Sinabi ng batas na namatay na siya. Okay? Kasi susundan natin ang kaso ni Avelino versus Cuenco. Hindi siya namatay. Wala siya sa abroad. Hindi siya nasa kulungan na non-bailable offense. Okay? So wala siya dun sa tatlo. Well, hindi siya nag-resign. No question, this will now go to a constitutional question. Yun bang sinasabi nilang nag-evade daw ng arrest from the ICC, hindi sa Pilipinas na case, yung doon lang sa ICC, considered na ba yan na absent in the eyes of the law and considered not to be counted as part of the number of the senators? Senator Bato must be included kasi wala pang final definition kung ano talaga yung status niyan. Nag-evade nga ba talaga siya? Will that be considered yung ICC warrant? Or was it a valid equivalent? Ito pa ang isang matinding witness na kanilang gagamitin para sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Yung matatandaan si Mary Grace Piatos na kung saan ay dinideny ito ng National Statistic Office na wala silang record nito. At ito ay lumabas sa isang resibo na isinumiti mula sa ginamit na confidential funds ng Office of the Vice President. At ito ay naging controversial din sa mga hearing na nangyari. Pero isa sa mga naganap na hearing sa Senado yata na kung saan ay i-present itong receipt na ito na mayroong pangalan na Mary Grace Piatos. Pakinggan natin yung paliwanag dito ni Congressman Loestro. Ever nakasama, if ever lang, no? Because we do not want to dwell on the witnesses to be presented. I am sure that it will be significant in proving the prosecution's case, no? Well, you remember that one of the findings of the Committee on Good Government and Public Accountability is the recipients are not fictitious, are fictitious personalities, no? So, possible to dwell on that. Yung existence or non-existence po ni Mary Grace Piatos, yung pong smoking gun, kung talaga nga bang tama o mali, yung pong paggamit ng confidential funds. Tumanggi si Luistro na kumpirmahin kung kasama nga si Mary Grace Piatos sa listahan nila ng witnesses. Bawal kasi nilang talakayin ang merito ng kaso. Kasama rin sa mga inilistang witness ng prosekusyon ang miyembro ng Duterte legal team na si Attorney Michael Powa. Dating nagsilbi si Powa sa ilalim ni Duterte bilang spokesperson ng Department of Education. I don't have any problems with that. Pwede naman because lalo na kung ang tatanungin naman nila ay matters that are not pertaining to my role as counsel to Vice President. Nakalista rin si Ramil Madriaga na nagpakilalang dating aide at umano'y bagman ng bise para tumestigo sa inilahad na niya sa House Committee on Justice na pag-deliver ng confidential funds ng OVP sa ilang individual. Attorney Reynold Munsayak, dating spokesperson ng OVP, na nakita raw ni Madriaga na nasa bar kung saan nag-deliver si Madriaga ng pera. At Attorney Zulaika Lopez, Chief of Staff sa OVP. Para sa article of impeachment tungkol sa umano'y unexplained wealth ng bise, kasama sa mga inilistang witness ng prosekusyon, si dating Senator Antonio Trillanes IV, Ombudsman Jesus Crispin Remulla, at dating overall Deputy Ombudsman Melchor Carandang na nag-imbestiga sa bank accounts at mga transaksyon ng bise at ama nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. So yun, natin nyo pong napanood ang mga binahagi nating mga video dito sa ating channel at sana'y nagustuhan nyo ito at kung meron kayong komento, reaksyon o opinion, i-comment lang sa comment section sa mismong video na ito. Maraming salamat, bye bye!